Truly our God deserves the glory and the honor. Naway naging masarap na panahon yung panahon ng pananalangin. May mga pagkakataon bang nararamdaman yung napapagod kayo? Amen. Ang bilis ng amen nila, no? Sabi nila, hindi lang minsan, madalas. Di ba, lalo na kung siguro matagal na yung ginagawa natin, o kaya medyo may kabigatan tayong dinadala, talaga nakakapagod, di ba? Pero, sigurado ko, kung nararamdaman natin yung kapaguran, gustong-gusto din natin na magkaroon ng kapahingahan. Di ba? Mula sa mga suliranin, mula sa kabigatan. And do you know, yun din yung nilagay ng Diyos sa puso natin, sa kaluluwa natin, na hangarin natin magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Sapagkat yun mismo ang pangako ng Diyos na Kanyang gagawin. So as we begin our study, samahan niyo po ako sa Jeremiah chapter 31. Jeremiah 31, 25. Kung saan nagbigay ng pangako ang Diyos sa bansang Israel, but this is actually also a promise for us. Anong sabi niya doon? I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish. That is from the ESV. Sa Filipino, sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa, at bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. Sa King James, if you're looking at the King James Version, ang ginamit na term, satiated, which means fully satisfied. Kaya pamagat ang ating pag-aaral ngayon, huwag kang sumuko, kundi mamanghinga ka sa Diyos. Huwag kang sumuko, kundi mamahinga ka sa Diyos. Don't give up. Instead, rest in God. We need that reminder. So, let us commit this time to the Lord in prayer. Almighty Father, maraming salamat for the blessed opportunity to come before your throne of grace. Salamat dahil kayo ang Diyos na dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak. Alam namin, bago pa namin sabihin, ay alam na ninyo, and yet you want us to come to you. You want us to depend upon you. You want us to bring all of our cares and petitions to you. At kayo nangangako, Panginoon, na kayo ang Diyos na dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak. And so we pray even at this time, sa maikling pag-aaral namin ng inyong mga salita, patnubayan nyo kami, Panginoon, upang muli ang aming pagtanaw ay sa inyo at mailagak namin ang anumang kabagabaga na mayroon kami. Nabili namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang Jeremiah chapter 31, kung titingnan nyo yung chapter na yan, ito ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Notice in verse number 3, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. What a great promise. Sa Filipino, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Again, napakalaking encouragement ito, lalo na sa panahon na ang bansang Israel ay nababagabag. Marami silang kabigatan, marami silang sulirin, lalo na yung paglayo nila sa Diyos. And so it is with us. What a great encouragement. Kaya pagkatapos sabihin ng Diyos yun, in verses 7 to 9, you would notice, sinasabi ang kanilang pagbabalik, panunumbalikin sila ng Diyos. There will be a joyful restoration. And in verses 18 to 20, yayakapin muli ng Diyos ang isang bansa na nagsisisi. God will embrace a repentant Israel. At mahalaga yan, di ba? Kahit mapalayo tayo sa Diyos o mag-iba tayo ng landas, mahalagang bumalik tayo sa Kanya ng may totoong pagsisisi. At hindi tayo itataboy ng Panginoon. What a great promise. Kapag dating sa 23 to 25, ito na yung kasama ng ating verse.
ito na yung pagpapalang binabanggit sa kanila. Ano yon? Sabi doon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Minsan pa ay gagamitin nila ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa mga bayan nito kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. Pagpalain ka ng Panginoon o tahanan ng katwiran o banal na burol. Ang Juda at ang lahat ng bayan niya ay magkasamang titira doon at ang mga magbubukid at ang mga gumagala na may mga kawan. And then our verse 25, sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa at bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. Sipin niyo anong naramdaman ng bansang Israel kung naniwala sila sa mga salitang ito. I'm sure they were so glad, they were so happy, sapagkat yun mismo ang ginawa ng Diyos sa kanila. At hindi ba sa atin din naman, yun din naman ang paanyaya ng Panginoon, lalo na nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ang lubha at napapagal, at kayo aking papahingahin, Matthew 11:28, all you who labor and are heavy laden. Kailangan maramdaman natin yung pagod tayo Nararamdaman natin yung talagang nahihirapan na tayo Yung hindi na natin kaya, that's the time we will actually come to God with all sincerity, with all of our hearts. No, tama namang lumapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung maganda nangyayari sa atin. Pero iba yung dating kapag wala ka nang magawa, pinilit mo na lahat, pero nag-fail, and then ibinalik ng Panginoon, pinaalala sa'yo, siya lang pala ang pwede mong lapitan. Iba yun And how often do we actually come to God na nangangailangan? One thing we can discover, gawin na natin ang lahat sa mundong ito at kahit sino nang lapitan natin, you can never find complete rest and satisfaction from other people, from this world's resources. It is only from our great God. Diba? Sa Kanya lang yun At yun mismo ang dahilan, kaya hinahayaan niyang maranasan natin yung ganung kabigatan. Pero ang paanyaya niya, lumapit tayo sa Kanya at siya ang mabibigay sa atin ng kapahingahan. Alam niyo bang isang napakalaking blessing, lalo na kung naintindihan natin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na ibang-iba sa paraan ng tao. Diba? Yung una nating idea noon, magsisikap ako, gagawin ko lahat para makamit ko ang kaligtasan, para papasukin ako ng Diyos sa langit. Hindi ba napakalaking release nung nalaman natin, hindi pala sa atin nakasalalay ang kaligtasan, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Nagawa na niya lahat, at kailangan na lang tayong magtiwala at ilagak natin sa Kanya anumang ating kasalanan, anumang ating dalahin, at siya ang magliligtas sa atin. Hindi ba nakakapagpalaya yun? Iyon yung kapangyarihan ng Ebanghelyo para palayain ng tao dun sa pagkabihag niya na siya ang gumagawa ng kanyang kaligtasan. Kaya nga daw hindi mo pwedeng pagsabayin Hindi po pwedeng namamahinga ka sa Diyos pero pinipilit mo sa sarili mong lakas. You must choose one or the other. Ang paalala sa Hebrews chapter 4, verse number 10. Hebrews 4:10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Tingnan nyo, ang nakakaranas ng kapahingahan ng Diyos, na tutunan niyang bitawan yung sarili niyang pag-asa, yung kakayanan, at mamahinga sa ginawa ng Diyos. Kung paano kumilos ang Diyos, and then nagpahinga siya. Of course, hindi naman dahil sa napagod siya, pero ginawa niyang banal yung araw ng iyon para ipakita ng tao kailangan din manganlong sa Kanya, magpahinga sa Kanya. Bakit? Kasi ginawa na ng Panginoong Jesucristo sa krus ang lahat. Naganap na. It is finished. Wala na tayong pwedeng idagdag pa. So we can actually rest completely on our Lord Jesus Christ. Now, kailangan din maintindihan natin, kapag niyakap natin ang Ebanghelyo,
at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nakakapahinga tayo sa ating Panginoon, pero magsisimula rin ang labanan. Totoo yun. Bakit? Kailangan ipaglaban natin yung pagpapatuloy natin sa pananampalataya, yung paghawak natin sa mabuting balita ng kaligtasan, at ipaglaban natin na maikalat ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa mga tao sa paligid natin. Bakit? Pag hindi natin pinaglaban yan, napakadali na wala na tayong gawin. Napakadali na manghina sa pananampalataya. Napakadali na mga Kristiyano lumayo. Di ba? Kailangan pinaglalaban natin yan. Ito yung parang irony. Parang magkaibang ideya. Paano mangyayari yun? Nagpapahinga ka pero nakikipaglaban ka? Yan mismo ang sabi sa Bible. Hebrews 4:11. Anong sabi nun? Hebrews 4:11. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingaan iyon upang wag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Bagamat kapahingahan yung gusto natin sa Panginoon, pero pinagsisikapan yan yung isang bagay na gustong-gusto mo at pinapanalangin mo at hindi ka titigil, Panginoon. Ayoko na hindi ako makasama dun sa nagkaroon ng kaligtasan at kapahingahan sa iyo. Kaya yung mga nagsimula at nagsabing, gusto kong maligtas. Paglipas ng panahon, wala na. Lumayo na, wala na yung desire. Tatanungin ko, bakit? Ano na bang mas mahalaga sa iyo ngayon? Yung mga bagay na gusto mo sa buhay mo? O yung pagkilala sa Panginoon? Hindi binibitawan yun. Encourage nyo mga kapatid. Kung meron kayong mahal sa buhay, kung meron kayong mga kaibigan o kakilala na nagsimula na maganap sa Panginoon, pero dumating ang panahon, nawala na lang, ano na nangyari? Ibig sabihin, hindi na mahalaga sa kanila yung kaligtasan. Pinaglalaban yun. Sinisikap nating makapasok sa kanyang kapahingahan. Pero yun nga ang pangako niya. Kapag hinihingi mo sa kanya at gustong-gusto mo, ipagkakalob niya. Siya rin naman na nagbibigay nun. Nakuha niyo po? May pagsisikap, may pakikipaglaban sa gitna ng pamamahinga sa Diyos. In fact, pag nagsimula tayo sa pananampalataya, hindi tumitigil ang pakikipaglaban. It is always constant. Kaya nga nakakapagod makipaglaban. At marami sa atin, lalo na kung matagal ng Kristiyano, napapagod na minsan sa pagiging Kristiyano. Di ba? Parang kailangan na lang ba palagi ganito? Kailangan na lang ba palagi sumunod ako sa Diyos? Hindi ba po pwedeng may panahon hindi ako manalangin? Hindi ba pwedeng may panahon walang salita ng Diyos? Hindi. Saan ka pupulutin kung subukan mong bitawan lahat yan? Di ba? Pakikipaglaban kasama yon. Kaya nga kahit sa totoong labanan, physical, yung mga sundalo minsan, matindi sa simula eh. Pero may mga sumusuko rin. Lalo na kung pinangunahan ng takot at ayaw nilang matamaan, uuwi na lang. Ayaw na nila sa labanan. Naging problema ng maraming Christians, marami sa atin were involved in the fight at the beginning. Masigasig tayo. Sino ba naman hindi masigasig? Lalo na kung bago kang Kristiyano at marami kang kasama. Pero nakikita mo unti-unting nalalagas eh. Unti-unti parang ayaw na ng iba. May iba nang hinahanap. Para ako na lang ba natitira? Magpapatuloy pa ba ako? Marami nang hina. At marami na wala na yung focus para sa Panginoon. At marami gusto na lang tumakas. Pag dumating sa atin yung panahon natutukso tayo na mag-give up na, o tumakas na lang, at sabihin mong sila na lang, wag. Sapagkat kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Diba? Si Winston Churchill, isa siya sa mga taong ginamit ng Diyos sa panahon ng World War II. Nung dinidescribe nila si Winston Churchill, hindi siya kilala eh. Napakatahimik na tao, very unassuming man. Wala lang, ordinaryong. Pero yung panahong kinakailangan ng magli-lead sa Inglaterra,
dito siya lumabas at dito siya itinaas ng Diyos. In fact, isa sa mga famous speeches niya, sabi niya, never give in. Never, 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 never. In nothing, great or small, large or petty. Never give in except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Tingnan niyo to. Isang tao na hindi ko alam kung Kristiyano, hindi naman nabanggit, pero isang tao na nararamdaman niya, dito nakasalalay ang kalayaan ng sangkatauhan. Kaya sa kanyang paraan, naramdaman niya, ito yung pagkakataon para maintindihan ng mga tao, huwag kang sumuko. Kahit sa maliit na paraan, sundalo ka man o hindi, gawin mo ang Isipin mo kung biglang sumuko ang mga ipinaglalaban ang kalayaan at nanaig ang Germany, di ba? Nanaig si Hitler, ano na ang mundo natin ngayon? Kabaliktaran. May mga taong nanindigan para ipaglaban ang kalayaan. Kahit sa ating bansa, alam natin, mayaman ang kasaysayan ng Pilipinas. May mga tinatawag tayong mga naging bayani, kahit buhay nila, ibinigay nila. Ang problema ng maraming Pilipino, madaling makalimot o hindi natututo sa kasaysayan. Binaliktad ang kasaysayan at walang pakialam sa mga binuhos ng buhay noon. Tuloy, ang naging hero ngayon, yung mga taong walang mga nagawang mabuti. Nabaliktad Ang daling madaya. Pinag-uusapan natin kalayaan ng mga bansa o ng mga tao. Pero may mas matindi pa na pinag-uusapan, lalo na yung kalayaan ng kaluluwa ng tao. Sapagkat ang pinag-uusapan dito yung pakikipaglaban sa kadiliman. Yung pakikipaglaban sa katotohanan at kamalian. Yung pagiging sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Mas mabigat iyon. Dahil pwede tayong magkamali sa maraming bagay, pero hindi ka pwedeng magkamali pagdating sa Diyos at sa kalagayan ng iyong kaluluwa, ng iyong kaligtasan. Wala na wala ka nang ipapalit yan See? So, ang question is, nararamdaman ba natin na bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating magpatuloy at hindi lang basta nagpapatuloy ng may sigasig, nagpapatuloy ng merong apoy sa puso para sa Diyos, nagpapatuloy sapagkat may mga nakatingin at may susunod na henerasyon na sumusunod sa atin. Nararamdaman ba natin yon? O puro naisip lang natin, tayo, we don't even care kung ano mangyari sa ating mundo at sa mga taong napapahamak. Isa lang ang pwede nating pagpilian sa dalawa. Which would you choose? Pag dumating ang panahong handa na tayong sumuko, that's the time to take courage. Yun yung panahon na lalo tayong dapat maging matapang para sa Panginoon. Pag nakikita mo ang sambahayan mo, walang pakialam sa Diyos, ikaw ang magsimula na maging matatag sa Diyos, maging mapanalanginin, lumalim sa salita ng Diyos para makita ang liwanag sa iyo. At paalalahanan mo sila. Kung sa ating iglesia, napapansin mo, maraming nanghihina, magpakalakas ka sa Panginoon at hikayatin mo sila, ipanalangin mo. Huwag tayong sabay-sabay nasusuko. Magpatuloy tayo. Sabi sa 2 Chronicles chapter 15, verse number 7, 2 Chronicles 15:7. Ngunit kayo, magpakatapang kayo. Huwag ninyong hayaang manghina ang inyong mga kamay sapagkat ang inyong mga gagawa ay gagantimpalaan. Napakagandang paalala, di ba? Sa atin din binabanggit yan. We should learn to encourage ourselves in the Lord. Di ba yun mismo ang sinabi kay David nung dumating sa panahong halos lahat sinisisi siya sa
pagkakabihag ng kanilang mga pamilya. Kasi umalis sila bilang mga mandirigma, naiwanan kanilang, merong kalaban na pumunta, kinuha lahat yung kanilang mga, iyakan sila, pero pagkatapos noon, lahat nakaturo sa kanya. Anong ginawa niya? Di bagsak ang kalooban, pero sabi doon, David encouraged himself in the Lord. Pinatatag niya ang kanyang sarili sa Panginoon. And we need that, my friends. Lalo na kung tumatagal na tayo sa pananampalataya. Tayo yung dapat na matuto na maging matatag at hikayatin yung iba. Hindi yung tayo pa yung magpapabagsak sa iba. We should come to a point where we have to grow stronger in the Lord instead of becoming weaker. At sa natin dadalhin ng iba natin mga kapatiran, palayo sa Diyos? Magtatanim pa tayo ng mga pagdududa? No. Kapag may ganon, tayo dapat ang sensitive, and then we ask God's grace to help us encourage one another in the Lord. Wala kayong mababasang verse sa Bible, discourage one another in the Lord. Hindi nyo mababasa yan. That's natural for people to do. Pero sa Espiritu ng Panginoon, we can encourage one another in the Lord. At kapag nagpalakas daw tayo sa Panginoon, naging malakas tayo sa Panginoon, that's the time we can receive God's reward. Doon natin malalaman ang gantimpala. Maring hindi sa simula, pero sa mga nagpapatuloy, pwede nating maranasan ang gantimpala ng Panginoon. Apply natin. Huwag kang susuko kapag dumarating na yung dati mong mga kasalanan at eto na naman, kumakatok na naman siya sa pintuan. Kahit na maraming taon na ang lumipas, may bumabalik pa rin. At nanunukso na naman. At alam ng kaaway, kainaan mo yan, huwag kang bibigay, huwag kang susuko. Di ba sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay maglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ang mga taong nagsasabing lahat naman gumagawa ng kasalanan, totoo yun. Pero ang mga nagsasabing, di lahat na lang tayo magkasala, walang pananampalataya sa Diyos yun. Hindi. Sabi dyan, totoong common yan, yung mga tukso, pero ang Diyos ang magbibigay ng daan para makatakas ka. Huwag mo sasabing, mahina kasi ako. Totoong mahina ka, pero andyan ang Diyos. At hindi nakalulugod sa Diyos na magpatuloy sa kasalanan. Hingi nating palayain tayo ng Diyos kung mayroong mga kasalanan, bumabalik-balik. Yung mga besetting sins, humihila, palayain tayo ng Diyos. Huwag kang susuko kapag nararamdaman mo na yung kapaguran ng kaluluwa mo dahil sa matagal ka nang nakikipaglaban at parang pinanghihinaan ka na ng loob. Minsan yung kapaguran ng katawan, pwede mong ipahinga yan. Pagkatapos mong pahinga, balik ka Pero kapag yung kaluluwa mo o puso mo ang napagod, ayaw mo na Marami ganun, nawawala ng pag-asa Pero huwag kang susuko kapag naramdaman mo yung bakit. Ang Diyos din ang gagawa Sabi nga natin, ng paraan para magtagumpay tayo. Di ba sabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostle Paul, hinihingi niyang tanggalin yung tinik niya sa laman 3 beses. Inuulit ng Panginoon ang sagot, 2 Corinthians 12:9, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kapag ikaw nagiging mahina, pero kailangan mo ang Diyos at lalo kang lumalapit sa Diyos, dun pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pero sa oras na ikaw nagmalaki at kinaya mo sa sarili mo, bagsak na tayo. Kaya sabi niya, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan na Kristo ay manatili sa akin. Para siyang matanyag. Hindi ko talaga kaya yan. Hindi ako yan. Siya lang. Yun naman ang goal natin. May pakilala ang Panginoon. So let it not be an excuse na may kahinaan tayo, pero gusto ng Panginoon siya ang matanyag sa gitna ng ating kahinaan. Palalakasin niya tayo. Higit sa kaya nating isipin at gawin. Huwag kang susuko kapag hindi pa sinasagot ng Diyos yung matagal mo nang pinapanikluhod at ipinapanalangin sa Kanya. Di ba? Kasi ganun tayo Minsan nagsasawa tayo. Talaga bang masisave pa yun?
Tagal ko na kaya nga hinayaan ng Diyos manalangin ka eh. Kasi ikaw ang nakakaramdam nun. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. At kung may pinapanalangin ka, matutong maghintay. Luke 18:1, sabi doon, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Malaking bahagi ng pagiging matatag sa Panginoon yung pananalangin. Sa oras na tayo tumigil manalangin at umasa sa Diyos, yun na ang simula ng pagbagsak natin. Madalas sa ating naririnig, ang mga hindi na dumadalo sa iglesia, hindi naman bigla ang nangyari yan. Wala na yung puso nila doon. Bakit? Hindi na nga lumalapit sa Diyos sa panalangin. Hindi na nga nagbabasa ng salita niya, kaya matabang na. Kahit sino pang mga aral dyan, wala nang dating. Aalis na lang. It doesn't happen overnight. So, naway bigyan tayo ng Panginoon ng pagpapatuloy, lalo na patuloy manalangin. Huwag kang titigil kapag ipinupukol na ng dyablo yung kanyang tinatawag na fiery darts, yung mga palasong nag-aapoy, at parang pakiramdam mo, ang lakas ng tama. Bigla ka nagdududa, bigla ka nangihina, babagsak ka talaga. Lalo kang hindi dapat sumuko, sapagkat ang Diyos nagbigay ng provisions para makapagpatuloy tayo. Mas makapangyarihan ng Diyos. Remember the whole armor of God? Yung baluti na ibinigay ng Diyos? In Ephesians 6:13 at 16, ito ang sabi, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Bakit maraming nagsasabing Kristiyano bumabagsak? Kasi hindi na lumalapit sa Diyos at hindi ginagamit yung ibinigay ng Panginoon. Sabi sa 16, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Tandaan nyo, palaging itetest yung ating pananampalataya. Kapag mahina-hina ka at tendency mo nagdududa, lagot ka. Diyan ka unang titirahin. At hindi naman tayo inaatake ng kaaway sa kung saan tayo malakas. Kadalasan, inaatake tayo kung saan tayo mahina. So, dapat kilala natin sarili natin. Habang nakikilala natin ang Diyos, nakikilala natin sarili natin para humingi tayo ng tulong, patuloy palakasin tayo ng Diyos, at maging handa tayo sa oras ng labanan. Hindi bigla-biglang nangyayari lang yan. Okay. Again, huwag tayong susuko kahit kabi-kabila na ang mga dumarating na kahirapan at pagsubok sa atin. Hindi tayo exempted, mga kapatid, bilang mga Kristiyano sa mga pagsubok at sa mga kahirapan. In fact, may mga pagkakataon, dala ng ating pananampalataya, may mga pinag-uusig. Pero ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba? O isa ka sa mga tatalikod na lang para lang walang masyadong gulo? Tingnan niyo yung sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 6:4 and 5. 2 Corinthians 6:4 and 5. Sabi niya, kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis. Marami mga kapigatian, mga kahirapan, mga paghinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom. Kung ikaw naging Kristiyano, tapos nagugulat ka na bakit simula ako naging Kristiyano, ang dami ko ng pagsubok, tinuturuan tayo ng Diyos. Because hindi palaging bed of roses, hindi palaging masarap. Of course, maraming pagkakataon, bibigyan tayo ng Diyos ng kasiyahan, kapayapaan, walang problema. Pero, kapag dumating ang mga pagsubok na yon, lalo tayong dapat magpatuloy, ano man ang mangyari. Doon at susubok yung totoong maglilingkod sa Panginoon at yung hindi.
Para bang sa kasal. Di ba? Nasusubok yung talagang katatagan nyo sa inyong sumpahan sa harapan ng Diyos kung hindi ka lang magpapatuloy for richer, but also for poorer. Di ba? Hindi lang sa kayamanan, kahirapan, hindi lang sa magandang kalusugan, kundi kahit sa sakit, kahit sa mga pagsubok. Lalo naman pagdating sa Panginoon. Doon nasusubok yung mga tunay na tagasunod ng Panginoon. Inialintulad ang puso ng tao sa lupang tinatamnan. Kaya nga nung sinabi natin last time, yung harvest of souls, parang inialintulad sa bukid na handa ng anihin. Pero wag kang susuko kapag yung bukirin na inaasahan mong may aani na parang napakatigas pa ng puso ng tao. Di ba parang yung lupa minsan tigang, parang matigas. Parang ganun din ang mga tao. Para bang sa tagal mo nang nagsasabi, nagbibigay ng ebanghelyo, parang wala pa bang aanihin? Naiinip tayo eh. Pero wag tayong susuko. Ang paalala sa atin sa Galatians 6:9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manglulupaypay. Siguradong may pag-ani. Huwag ka lang manglulupaypay. Natural naman talagang panghinaan ng loob, pero palakasin natin ang loob natin sa Panginoon. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Huwag kang susuko kapag napapagod ka na, nagpapagal ka sa Panginoon, pero parang walang nakakapansin. Di ba? Parang hindi naman nababate. Ba't siya? Sinabihan na maganda, ako tagal-tagal ko nang ginagawa, bakit wala man lang pansin? Ang tanong, kanino ba natin ginagawa? Di ba? Ang Panginoon din nagsabi, Matthew 6:4, ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Mas gusto ko yung gantimpala ng Diyos na tumatagal. Kesa naman alam niyo naman, yung mga religious leaders sa panahon ng Panginoong Jesucristo, gusto nila yung palakpak ng tao, gusto nila yung papuri, hanggang doon na lang daw yun. If you want the praises of men or earthly rewards, edi ayan, sa'yo na. Pero hindi tatagal yan. Ang masarap, yung gantimpala. Kaya nga kahit walang nakakakita sa atin, if we are busy for the Lord, if we are serving the Lord, we will continue on for the Lord. Diba? Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong susuko kapag patuloy tayong bumabagsak sa kasalanan at kahinaan. Nakakapagod minsan. At mapapaya ka na lang, Panginoon, ba't ko pa ba nagagawa ito? Talaga bang anak niyo ko? Kung ang tiwala mo ay sa Panginoong Jesucristo na yung tagapagligtas at Panginoon at wala nang iba, edi totoong anak tayo ng Diyos. Pero kahit anak ng Diyos, bumabagsak sa kasalanan. At minsan, hindi lang isang beses, madalas. Umuulit-ulit para mga feeling natin, sinasadya ba talaga? Pero pag dumating tayo sa panong pinaalam ng banal na Espiritu, na-convict tayo, nalungkot tayo, edi magsisi ka ulit. Bumalik ka sa Panginoon, wala ka naman pwedeng lapitan kundi siya. Kung kinakailangan mong magpakumbaba uli, gawin mo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, edi alisin mo uli yung tingin sa sarili mo, tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Yung totoong pagsisisi. Yung totoong nalulungkot sa kasalanan dahil alam natin, ang Diyos ang ating pinagkakasalahan. Yun eh. At tingin natin ang biyaya ng Diyos, Panginoon, tulungan niyo po akong huwag paulit-ulit bilang anak niyo. At balik ulit tayo. Balik tayo sa labanan. Balik tayo at magpatuloy. Dahil kung hindi, sana tayo. 2 Timothy 2:13, kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. Hindi sa atin nakabatay, mga kapatid. As much as we want, pero talagang kulang tayo kung hindi sa biyaya ng Diyos. Kaya nga yung
unang pagkakataong nakilala natin ng Panginoon, hindi na yun ang katapusan eh. Simula pa lang yun. Palagi tayong lalapit sa Kanya. Palagi tayong mabubuhay sa pananampalataya. Palagi tayong hihingi sa Diyos. Dahil kung kaya mo na, hindi mo na siya lalapitan. Patuloy tayo. Gaano man kalugmok ang kalagayan natin, gaano man tayo kalamig sa Panginoon. Mahirap umuhay, lalo na sa pananampalataya. Kung yung pananampalataya, hindi mo nakikita physically, pero yun yung pananampalataya, Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo nakikita, pero tiyak ka kasi sabi ng Diyos. Siya ang nangako eh. E di sa Kanya pag-asa, hindi sa'yo. At hindi mo kailangan ng pananampalataya kung nakikita mo na ngayon. Nasa yun eh. Ano pang pananampalataya dyan? Hanggat wala pa, aasa ka dahil kalooban ng Diyos. Mahirap daw yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti ang nakakasumpong nun. Mahirap nga eh, Matthew 7:14. Kasama ba tayo dun sa kakaunti na kahit mahirap pero nagpapatuloy patungo sa buhay na walang hanggan? O mas gusto natin kasama dun sa malawak na daan? Madali nga. Marami nga andun. Pero patungo naman sa pagkapahamak. And you know, God is encouraging us. Sama-sama tayo sa Panginoon, of course. Pero kung wala nang sumama sa'yo, patuloy ka sa Panginoon, just like Joshua. Mamili kayo sa araw na to, sinong paglilingkuran nyo. Yung mga Diyos-Diyosan, yung mga magulang natin doon, o ang totoong Diyos. Pero ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Make up your mind. Make a decision. Huwag kayong urong-sulong. Kung talaga sa Panginoon ka, kung di ka sa Panginoon, di wag na. Nasaan ka na? Sa gitna ka pa ba? Or are you sure you are truly for God? Ang hindi, sabi ng Panginoon, ang hindi para sa Kanya, ay kumakalaban sa Kanya. You cannot be in the middle. Marami nang nauna sa atin eh. Kaya ngayon sinasabi sa Hebrews 12 na great clouds of witnesses. Ito yung mga heroes of faith of Hebrews 11. Marami nang nauna. Iba-iba nangyari sa kanila. Pero pwede tayong ma-encourage. Bakit? Sila rin tumingin sa Panginoong Jesucristo. May iba, naghimala ang Diyos, nakaligtas. May iba, hindi hinayaan ng Diyos makaligtas, naging malala ang kanilang kamatayan. Pero isang bagay ang tiyak, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Tayo rin. We don't know exactly what every step we would be taking. Hindi natin alam lahat eh. Pero no matter what it is, if we have God, we can be assured, gagabayan niya tayo. At hindi tayo ililigaw ng ating Panginoon. Let us continually, yung sinabing looking unto Jesus, hindi madaling pagtingin yan. Hindi lang isang tingin, tapos na no. Constantly look upon Him, gazing. Sa Kanya talaga, huwag malihis. Sa Kanya talaga yung ating pagtingin. Again, huwag nating kalimutan ang ating Panginoong Jesucristo. Remember our Lord Jesus Christ, no matter what situation we are in now. 2 Timothy 2:8, alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo. Pag kinalimutan natin ang Panginoong Jesucristo, lagot na tayo at tagasunod tayo ng Panginoon eh. Siya ang alalahanin natin. At alam ng Panginoon kung anong dinadaanan natin. Alam ng Panginoon yung mga ginagawa natin. Hindi siya nakakalimot. Di ba sabi ng Panginoon, Revelation 2:2, alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga. Alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Alam na Panginoon. Alam niyo, naging problema lang ng church na to. Iniwan nila yung una nilang pag-ibig. At yun pinakadelikado, di ba? Oo, naging active ka, may ginawa ka, pero wala na yung puso mo. And I think that's the real problem of so many people. Wala na yung puso nila sa kanilang unang pag-ibig. Wag.
Hingin natin papanumbalikin ng Panginoon yung ating pag-ibig sa Kanya so that we will continue on. Di ba? Na magtiwala sa Kanya, magmahal sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Hindi mabigat maglingkod sa Diyos kapag ka may pag-ibig. Di ba? Pag yun ang nawala, lagot tayong lahat. Okay? Siya yung ating dapat tingnan, sabi sa Hebrews 12:3, isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manglupaypay. Yun ang sikreto, mga kapatid. Para patatagin tayo ng Panginoon, alalahanin natin siya. Palaging tayo tumingin at pagtiwala sa Kanya, and let's always look at what the Lord Jesus Christ revealed, ano yung Kanyang ipinakita, ano ang Kanyang mga tinuro, patatatagin tayo ng Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa mga panahon ng pangangailangan. Lahat tayo, kaya tayong kalingain ng Panginoon. We can still fight the good fight of faith. According to 1 Timothy 6:12. Makipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban at doon natin matatapos yung race na ibinigay sa atin, yung takbuhin natin. Let us finish the race. Let us finish the course. According to 2 Timothy 4:7. For the last verse. Sandali lang ang buhay natin, mga kapatid. Kung magkaroon man tayong mga pagsubok, maikli lang yan kumpara sa walang hanggan. Hindi pwedeng ikumpara. In Luke 21:19, by your endurance, you will gain your lives. Sa inyong pagtitiis ay makakamit ninyo ang inyong mga kaluluwa. Nakagulat na talata, pero kasama yun. Habang ang mga anak ng Diyos nagtitiis, lalo nilang mararanasan yung buhay na binigay ng Panginoon at gaano kasarap makilala ang Diyos, maglingkod sa Kanya at magpatuloy sa Kanya. This is my prayer, mga kapatid. Hikayatin tayo ng Panginoon, let's continue to trust God at huwag tayong sumuko. Magpatuloy tayo, mga kapatid.